King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 865. Sacred Lord B. Empress. Ang eksenang ito ay halos napasigaw ang mga nanunood na elite mula sa Duanmo family at Sky Sword Pavilion. Weng weng weng. Ang unang grupo ng 100 makamandag na bubuyog ay masunuring umikot kay Zhao Feng at kasama sa sandaling makalapit sila. Kabilang sa kanila ang ilang mga piling bubuyog na maihahambing sa kalahating hakbang na hari. Kung ginamit nila ang kanilang mga pag-atake ng pagpapakamatay, maaari pa nilang ibagsak ang Void God Realm Kings kasama nila. Ang ikalawang grupo ng 200 bubuyog ay nag-aalangan habang sinulyapan ang mga kilos ng unang grupo. Shua. Sa isang iglap, 200 mental energy antennas ang naskan sa pangalawang grupo ng mga makamandag na bubuyog. Weng. Weng. Ang katawan ng mga makamandag na bubuyog na ito ay nagyelo, at hindi nagtagal ay pumasok sila sa protection na convoy ng may paggalang at takot. Nangangahulugan ito na mayroon na ngayong mahigit 305 poison distinct bees sa paligid ni Zhao Feng at ng kumpanya. Bahagyang bumagal ang mga yapot ni Zhao Feng habang pinapaikot niya ang kanyang 10,000 Divine Thoughts technique at sinimulang alipinin ang naalarma na mga bubuyog. Gagamitin lamang ni Zhao Feng ang Dark Heart Seal para alipinin ang mga piling bubuyog, pagkatapos ay gagamitin niya ang mga piling makamandag na bubuyog upang hindi direktang kontrolin ang mga normal na bubuyog. Humigit kumulang kalahati ng oras na tumagal bago gumawa ng tsaa, ilang libong 5 poison distinct bees ang pumaligid kay Zhao Feng at ng iba pa. Mayroong humigit kumulang 60 inaalipin na piling mga makamandag na bubuyog. Ang dami ng makamandag na bubuyog ay parang ipoipo habang tinakpan nila si Zhao Feng at ang kanyang mga kasama. Hindi lang sila natakpan, pati mga aura nila ay nakatago. Tungkol dito, tumanggo si Zhao Feng at nanguna habang pinalibutan sila ng ilang libong 5 poison distinct bees at itinago ang kanilang mga aura. Pagkatapos nito, hindi gaanong lumalapit ang mga bubuyog. Ang mga normal na bubuyog ay matatakot sa mga piling makamandag na bubuyog na kinokontrol ni Zhao Feng, at kung dumating ang mga elite na makamandag na bubuyog, aalipinin din sila ni Zhao Feng. Ang mga elite venomous bees na ito ay maihahambing sa Half-Step Kings na maaaring magtanggal ng Void God Realm Kings kung gagamitin nila ang kanilang mga atake sa pagpapakamatay. Si Zhao Feng ay puno ng mga ngiti. Anumang piling makamandag na pukyutan na kaina-hinala at dumating ay aalipinin ni Zhao Feng. Sa kaharian ng makamandag na pukyutan, ang mga normal na bubuyog ay parang mga sundalo na nag-uutos lamang. Ang mga elite na bubuyog lamang ang may kaunting kamalayan. Inalipin ni Zhao Feng ang mga piling makamandag na bubuyog upang kontrolin ang mas mababang mga bubuyog. Nagulat si Nan Gongsheng at ang iba pa. Hindi nila akalain na si Zhao Feng ay nakaisip ng ganoong paraan para makapasok sa makamandag na kaharian ng pukyutan. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang bilang ng mga piling bubuyog na patungo sa malapalasyong pukyutan. Sa parehong sandali, Weng. Isang biking ang sumugod, na parabang nagtatanong kung bakit ang makamandag na mga bubuyog na ito ay nagwelga. Mabuti. Kinuha ni Zhao Feng ang kanyang eye intent at pinakawalan ang isang ipinagbabawal na eye bloodline technique. Isang alon ng malamig na aura ang agad na tumagos sa kaluluwa ng biking. Ang 5 poison distinct bees ay napakaliit at mahina, parehong pisikal at mental. Ang nakakatakot na bahagi tungkol sa species na ito ay na sila ay nanirahan sa mga higanteng grupo at nagkaroon ng mga pag-atake ng pagpapakamatay. Hindi sila pinalad na nakilala si Zhao Feng. Shua. Ang biking ay nagpumiglas sandali bago inalipin ni Zhao Feng. Ang proseso ay mas maayos kaysa sa inaasahan nila. Ito ang pakinabang na dinala ng muling nagising na Emperor Intent. Bagamat mababa ang cultivation ni Zhao Feng, ang kanyang katawan ay malakas at ang kanyang soul eye bloodline secret techniques ay maihahambing sa isang emperor. Nagulat si Mo Dongyao habang nakatingin ng malalim kay Zhao Feng. Ang mga mula sa Sky Sword Pavilion at ang Duanmo family ay puno ng pag-iingat. Kapag ang isang biking ay nagpakawala ng kanilang pagpapakamatay na pag-atake, maaari silang magbanta at mapatay pa ang mga Void God Realm Emperors, at kontrolado na ni Zhao Feng ang isa. Pagkatapos makontrol ang isang biking, ang proseso ay mas maayos. Hindi nagtagal ay dumating si Zhao Feng at ang kasama sa ibaba ng higanteng itim na pukyutan.
Sa isang biking at maraming piling makamandag na bubuyog sa paligid nila, ang mga kalapit na makamandag na bubuyog ay naglibot lahat at hindi nang ahas na tanungin sila. Ang tanging bagay na kailangang bantayan ni Zhao Feng ay ang iba pang Vikings. Matapos makapasok sa bahay pukyutan, nagkaroon din ng pagkakataon na makilala nila ang mas malalakas na B-Emperors. Sa kasalukuyang lakas ng kaluluwa ni Zhao Feng, magiging lubhang mahirap para sa kanya na alipinin ang isang B-Emperor. Kahit na kaya niya, magdudulot ito ng maraming racket at maakit ang atensyon ng iba pang mga B-Emperor. Whoosh! 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 Pumasok ang quartet sa higanteng beehive sa ilalim ng takip ng kayeg ng mga bubuyog. Ang bahay pukyutan ay kasing laki ng isang palasyo at naglalaman ng maraming makamandag na bubuyog, kabilang ang mga larvae at itlog. Subukan mong iwasan ang mga B-Emperors. Ang layunin ay dumirekta sa lokasyon ng B-Empress. Sabi ni Zhao Feng sa mababang tono. Hindi napakahirap para sa kanila na hawakan ang isang B-Emperor, ngunit mayroong 5 mga B-Emperor sa loob ng beehive. Ang mas nakakatakot ay, kung ang isang B-Emperor ay nagpakawalan ng kanilang pagpapakamatay na pag-atake, maaari nilang masaktan o mapatay kahit ang isang Mystic Light Realm Sacred Lord. Si Zhao Feng ay hindi gustong makita iyon. Sa kabutihang palad, nakita na ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang layout ng beehive, at nakakuha siya ng maraming impormasyon mula sa Viking. Si Zhao Feng at ang kumpanya ay mas naging maingat pagkatapos pumasok sa napakalaking bahay pukyutan. Nakasalubong nila ang paminsan-minsang Viking sa daan, at palaging maingat na ginagamit ni Zhao Feng ang kanyang Dark Heart Seal at susubukan na huwag gumawa ng gulo. Hindi alam, napaamo ni Zhao Feng ang ilang Vikings at mahigit 100 piling bubuyog. Sa panahong ito, matagumpay na natipon ni Zhao Feng at ng mga kasama ang ilang 100 Origin Fruit Juice. Ang 100 Origin Sacred Honey ay ang asensya at pinagmulan ng 100 Origin Fruit Juice. Maaaring mapataas ng 100 Origin Fruit Juice ang estado ng pag-iral ng isang tao, at nakakatulong ito kahit para sa Void God Realm Kings. Maaari pa itong lumikha ng matatag na pundasyon para sa isang sumusubok na makapasok sa Mystic Light Realm mamaya. Ang fruit juice ay naging kapaki-pakinabang para sa ikalimang antas ng Sacred Lightning Body ni Zhao Feng, at ang estado ng pag-iral ni Nan Gongsheng at Mo Dongyao ay bahagyang mas mababa. Nakakuha si Zhao Feng ng 40% ng 100 Origin Fruit Juice habang ang tatlo naman ay nakakuha 20% bawat isa. Walang hindi sumang-ayon sa kung paano ito nahati. Narating ng grupo ang kalaliman ng bahay pukyutan, at isang malakas na aura ang bumalot. Parang pinigilan ang langit at lupa. Ang surge ng aura na ito ay nalampasan maging ang Void God Realm Emperor. Ang normal Void God Realm Kings ay nagluwanan ng isang subo ng dugo, ngunit si Zhao Feng at ang kanyang mga kasama ay hindi normal. Hindi maganda, naramdaman tayo ng B-Empress. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Napagtanto niyang minamaliit niya ang B-Empress. Bagamat hindi makagalaw ang B-Empress, ito pa rin ang pinakamataas na pinuno ng makamandag na kaharian ng pukyutan. Mahigit sa kalahati ng mga materyales na bumubuo sa bahay pukyutan ay nagmula rito. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang B-Empress ay abala sa pagpaparami, malamang na naramdaman nito si Zhao Feng at ang kanyang mga kasama kanina. Tara na, nanginginig ang puso ni Zhao Feng at ng iba pa habang papunta sila sa kuwebo kung saan matatagpuan ang B-Empress. Kasabay nito, ang iba pang Vikings at maging ang ilang B-Emperors ay naalarma at lumipad. Seng! Whoosh! 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 Ginamit ni Zhao Feng at ng kumpanya ang kanilang buong lakas para tumungo sa kuweba na kinaroroonan ng B-Empress. Palapit ng palapit ang kuweba. Parang nasa harapan nila ang 100 Origin Sacred Honey. Gayunpaman, sa sandaling ito, Hiu! Isang B-Emperor ang sumigaw at sumugod sa quartet na may aura na maihahambing sa Void God Realm Emperor. Ipaubaya mo sa akin ang B-Emperor. Kayong lahat ay hawakan ang B-Empress at kunin ang 100 Origin Sacred Honey. Sabi ni Mo Dongyao at tumalikod na may malamig na tingin habang hawak niya ang punit-punit na Ancient God Sword. Ang balangkas ng Little Sword Saint ay nabuo sa likod niya. Haharapin ko ang Vikings. Pinili din ni Zhao Yufei na manatili. Bukod sa mga B-Emperor, mayroong 12 dosenang Vikings,
at ang kanilang average na lakas ay maihahambing sa pick tier kings. Pumunta ka. Nag-iwan si Zhao Feng ng ilang bubuyog upang tulungan ang dalawang babae habang siya at si Nan Gongsheng ay patungo sa kuwebo kung saan naroon ang B-Empress. Boom! Bago sila pumasok sa kuweba, naramdaman nila ang isang nakakatakot na aura. Ang True Yuan ni Zhao Feng ay nagsimulang manginig at halos manigas. Bahagyang nanginig din ang kanyang kaluluwa, at ang dugo sa loob niya ay tumilapon at umikot. Ito ang B-Empress. Ang aura nito ay maihahambing sa mga Sacred Lords. Ang mga normal na hari ay hindi man lang makapag-circulate ng kanilang True Yuan o intent. Kahit na sa makapangyarihang katawan at kaluluwa ni Zhao Feng, ang kanyang mga aksyon ay matigas, at pakiramdam niya ay napakahirap na sumulong. Weng! Isang maitim na multicolored room-sized na bubuyog na may gintong mga mata ang matatagpuan sa kuweba. Isang tingin o pag-iisip lang mula rito ay tila kaya nitong pamunuan ang langit at lupa. Gayunpaman, ang B-Empress ay pinagsama sa bahay pukyutan at hindi madaling makagalaw. Kaya ito ang B-Empress. Naramdaman ni Zhao Feng na mahirap huminga. Binuksan niya ang Little World sa loob ng kanyang Misty Spatial World at hindi pa rin ganap na nablock ang Sacred Lord Aura. Sa pinakamainam, ito ay hangina ng 20 hanggang 30%. Lumuhad na sana sa lupa si Normal Kings at magsusuka na ng dugo. Hayaan mo akong gawin ito. Lumitaw sa paligid ng Nan Gongsheng ang isang lilang at dugo na kulay na banal na liwanag. Nagbigay ito ng walang kapantay na aura na maaaring dumaan sa mga pisikal at kaluluwang dimensyon habang ito ay nakikipagsagupaan sa Sacred Lord Aura. Kasabay nito ang pag-ihip ng kanyang buhok na kulay lila at dugo na parang sumasayaw, at kumikinang ang markang kulay lila at dugo sa kanyang noo. Isang masama at malupit na ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Siya ay katulad ng Evil Lord. Naramdaman ni Zhao Feng na bumaba ng husto ang pressure sa kanyang sarili, lalo na sa pisikal na dimensyon. Jiang. Sa sandaling ito, isang Supreme Sword daw aura ang lumitaw sa likuran niya. Soul Sword Slash. Itinaas ni Mo Dongyao ang gatay-gatay na Ancient God Sword, at ang puting liwanag ng espada sa likod niya ay lumawak hanggang 100 yarda ang lapad habang naglalabas ito ng napakatalino na sinag ng malakristal na sword light na damapo sa B-Emperor. Napasigaw ang B-Emperor. Bagamat hindi ito nasaktan sa pisikal, ang kaluluwa nito ay direktang nawasak ng espadang iyon. Heaven and Earth Spiritual Light. Isang makinang naningning ng liwanag ang bumungad sa paligid ni Zhao Yufei. Libu-libong mga lilang beam ang dumaan sa kayeg ng mga makamandag na bubuyog na nagsisingil. Bam! 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 Ang lilang liwanag ay gumawa ng alon pagkatapos ng alon ng mga bubuyog ay bumagsak sa lupa. Sa isang hininga lang, 3 Vikings ang napatay kasama ng libu-libong elite at normal na makamandag na mga bubuyog. Boom! Kahit na ang mga grupo sa labas ng hardin ay nararamdaman ang pagyanig mula sa bahay pukyutan at nakikita ang ningning ng lilang liwanag. Ito ay ang Spiritual Race Bloodline Secret Technique ni Zhao Yufei. Tumikip ang puso ng matanda na nakasuot ng berde. Sina Mo Dongyao at Zhao Yufei ay may isang target at malawak na pag-atake, ayon sa pagkakabanggit. Perfect ang teamwork nila. Hindi kailangang mag-alala ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng tungkol sa kanila. Ang aura ng dalawang babae ay nagulat maging ang Sacred Lord B-Empress. 100 Origin Sacred Honey. Dama po ang tingin ni Zhao Feng sa half-solidified multicolored honey sa kuweba sa likod ng B-Empress. King of Gods, Kabanata 866. Nakamamanghang epekto. Sa loob ng kuweba kung saan matatagpuan ang B-Empress, ang aura ng divine power ni Nan Gongsheng ay nagawang labanan ang aura ng B-Empress sa maikling panahon. Sa labas ng kuweba, kasalukuyang pinatatag ni na Zhao Yufei at Mo Dongyao ang sitwasyon. Nasa harapan nila ang half-solidified multicolored honey. Ito ay lubhang kaakit-akit. Talagang makakatulong ito sa isang tao na maabot ang Mystic Light Realm. Gayunpaman, kahit nasa ganitong sitwasyon, hindi pa rin nawawala ang pagiging cool ni Zhao Feng. Ang kanyang kaliwang eye bloodline ay nakalock sa B-Empress sa tapat nila, na parang sinusubukang makita ito. Biglang natense ang katawan ni Zhao Feng nang magsimula siyang mag-focus. Zhao Feng, bilasan mo.
Nagsimulang lumitaw ang malamig na pawis sa noo ni Nan Gongsheng nang magsimulang manginig at kumikinang sa lilang at pilak na liwanag ang kulay lila at dugong banal na liwanag sa paligid niya. Inilibot niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan ngunit hindi niya napigilan ang B-Empress. Ang lakas ng B-Empress ay umabot na sa antas ng isang Mystic Light Realm Sacred Lord, at siya ay hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa magnificent power of a king. Hindi pa rin kumikibo si Zhao Fang. Nakalak ang kanyang kaliwang mata sa isang dark golden eye ng B-Empress. Sumilay ang pagkagulat sa mga mata ng B-Empress. Ito ay naghihintay para sa kabataang ito na walang pasensya na nakawin ang 100 Origin Sacred Honey. Hindi nito inaasahan na ganoon pala siya katahimak. Nararamdaman ni Zhao Fang ang layunin ng pagpatay na nagmumula sa B-Empress. Kapag sinubukan niyang makuha ang 100 Origin Sacred Honey, agad siyang aatake. Ang pagiging ambush ng isang Sacred Lord ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng Void God Realms. Tila nanigas ang oras sa sandaling ito. Hindi na nakatagal si Nan Gongsheng at ang dalawang babae. Weng. Kasabay nito, libu-libong makamandag na bubuyog sa loob ng makamandag na kaharian ng pukyutan ang nagsimulang magtipon sa kuweba. Mayroong libu-libo at 10,000 libong mga piling bubuyog na maihahambing sa mga half-step na hari at mahigit 100 Vikings na ang lakas ng labanan ay maihahambing sa Pick-tier Kings. Nangangahulugan ito na si Zhao Fang at ang iba pa ay talagang nahaharap sa isang buong 3-star power. Ito ay lubhang mapanganib, at naiintindihan ni Nan Gongsheng ang pressure na kinakaharap ni Zhao Fang. Hindi magiging madali ang pagharap sa layunin ng pagpatay ng isang Sacred Lord maliban na lang kung ito ay ang left-eyed Heavenly Emperor sa kanyang pick. Meow. Ang hitsura ng isang kulay pilak na kulay abo na pusa ay sinira ang tense na kapaligiran. Ang pusa ay kasinlaki lamang ng palad at tila hindi nakakapinsala, ngunit ang sumunod na ginawa nito ay ikinagalit ng B-Empress. Meow. Ang isang pala ay lumitaw sa mga paa ng maliit na magnanakaw na pusa, na pagkatapos ay hinukay sa lupa sa direksyon ng pulot. Swoosh! Ang maliit na pas ang magnanakaw ay matagumpay na nakakuha ng isang pala na puno ng 100 Origin Sacred Honey. Boom! Weng! Gamit ang isang pala, ang buong bahay pukyutan ay nagsimulang manginig na parang malapit ng gumuho. Walang nakakaalam kung anong uri ng mga kakayahan mayroon ang pala na ito na maaaring lumikha ng ganito karaming kaguluhan. Ang B-Empress ay umungal at ginawang manginig ang espasyo. Whoosh! Pagkatapos ay ibinuka nito ang kanyang bibig at iniluwa ang isang pagsabog ng madilim, maraming kulay na apoy. Sa sandaling lumitaw ang madilim, maraming kulay na apoy na ito, nagsimulang manginig ang kalawakan, at isang ipinagbabawal na aura ang nagpalamig sa puso ng apat. Nakapagtataka, may bawal na Spaki type na aura na tumakip sa lugar kung saan tatama ang maraming kulay na apoy. Si Zhao Fang at ang munting magnanakaw ay tila nagyelo sa oras. Hindi maganda. Ito kaya ang Origin Sacred Flame ng B-Empress. Tumalon ang puso ni Nan Gongsheng. Ang kapangyarihang ito ay mas mababa lamang sa Black Destruction Serpent Dragon sa labas ng Exiyang Palace. Para sa apat na naroroon, ang Origin Sacred Flame ay walang kapantay. Kahit na dumating ang mga matataas na Emperor, agad silang papatayin. Hindi katakataka na si Zhao Fang ay kumikilos na parang napakalaking kalaban. Meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay sumisigaw na parang nakaramdam ng panganib na hindi pa nito naramdaman. Spatial movement. Tinakpan ng whirlpool ng Eye Bloodline Power ang madilim na maraming kulay na apoy at ang maliit na pas ang magnanakaw. Shua. Ang munting pas ang magnanakaw at ang maraming kulay na apoy sa paligid nito ay biglang naglaho. Ang sorpresa ay sumilay sa madilim na gininto ang mga mata ng B-Empress, at ang ekspresyon nito ay biglang nagbago nang biglang tinakpan ito ng whirlpool. Whoosh! Isang ipinagbabawal na maraming kulay na apoy ang damapo mismo sa mukha ng B-Empress. Ang mga hiyawan ay umalangaw sa hangin, nanginginig ang parehong pisikal at mental na sukat. Bam! Boom! Ang beehive ay nagsimulang manginig habang ang isang nakakatakot na aura ay nagmula rito, na nagpang-inig sa mga puso ng mga mula sa Sky Sword Pavilion at sa Duanmo family sa labas. 100 Origin Sacred Honey, halika. Gamit ang pagkakataong ito,
ginamit ni Zhao Feng ang Misty Spatial World at kinuha ang lahat ng kalapit na 100 Origin Sacred Honey. Sa oras na ito, ang nakakatakot na kaguluhan ng Bee Empress ay nakatatak sa hangin. Matingkad na pula ang mukha ni Zhao Feng, at maririnig ang mga langit-ngit sa kanyang kaluluwa. Ang layunin ng pagpatay ng Bee Empress ay nakalok sa kanya. Bilisan mong umatras. Lumitaw ang mga surge ng purple and silver light sa paligid ng Nangongsheng at binalot si Zhao Feng. Shua! Shua! Halos hindi nagawang umatras ni na Zhao Feng at Nangongsheng mula sa kuweba. Sa sandaling ito, umatras din sina Mo Dongyao at Zhao Yufei patungo sa kuweba sa ilalim ng pag-atake ng ilang Bee Emperors, 12-dosenang Bee Kings, at milyon-milyong regular na bubuyog. Nagtipon ang apat sa pasukan ng kuweba. Napakahusay. Tagumpay. Si Zhao Feng ay nagbigay ng isang mahinang ngiti habang itinaas ang kanyang braso, ngunit sa sandaling ito nangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Ang duguan at malabong mukha ng Bee Empress ay nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon na puno ng layuning pumatay ng ibukan nito ang bibig. Mag-ingat. Sumigaw sina Zhao Yufei at Mo Dongyao. Weng. Isang maraming kulay na liwanag ang lumabas sa bibig ng Bee Empress. Isa itong malawak na pag-atake na sasakupan ang lahat ng nakatayo sa pasukan. Lumitaw ang pangungutya sa mga mata ng Bee Empress. Nasuri niya na ang spatial movement ni Zhao Feng ay maaari lamang mag-target ng maliliit na individual na pag-atake, kaya sa pagkakataong ito, gumamit siya ng malawak na pag-atake na maaaring mag-asikaso sa lahat ng ito ng sabay-sabay. Ang undulation ng isang ipinagbabawal na kapangyarihan ay sumasakop sa quartet. Hihihi, Palam. Itinaas ni Zhao Feng ang kanyang braso at kumaway. Shua! Isang layer ng pilak na espasyo ang lumitaw sa paligid ng apat, at mayroong isang kislap ng pilak sa tabi ng isang maliit na tipak ng spatial na kaguluhan. Boom! Agad na dama po ang maraming kulay na ilaw kung saan nakatayo lang ang apat, ngunit ang naiwan na lang ay isang malabong transparent na silver light. Nawala ang apat. Sa labas ng hardin. Weng! Shua! Nagsimulang maging mas malinaw ang isang malabong layer ng silver light na naglalaman ng apat na tao. Ang apat ay sina Zhao Feng, Nangongsheng, Zhao Yufei, at Mo Dongyao. Iyon ay masyadong mapanganib. Parehong nagpakawala ng hininga sina Zhao Yufei at Mo Dongyao. Sa kabutihang palad, ginamit ni Zhao Feng ang substandard god level na Misty Spatial World sa tamang panahon at kinuha ang lahat pabalik sa kanya. Nag-iwan ng spatial mark si Zhao Feng bago sila umalis sakaling may mangyari. Nahulaan na niya na imposibleng hindi maalarma ang Bee Empress kung gusto nilang makuha ang 100 Origin Sacred Honey, at ang pag-alarma sa Bee Empress ay kapareho ng pag-aalarma sa buong kaharian ng makamandag na pukyutan. Kung hindi dahil sa Misty Spatial World, si Zhao Feng ay hindi maglalakas loob na pumasok sa Beehive. Mabuti naman ayos ka na. Napabuntong hininga ang nakaberdeng nakasuot na elder mula sa Duanmo family. Pangunahing nag-aalala siya para kay Zhao Yufei, na may bloodline na spiritual race. Walang magiging bottleneck para sa kanya upang makapasok sa Mystic Light Realm, kaya hindi na niya kailangang kunin ang panganib na ito. Brother Feng, nakuha ba natin ang 100 Origin Sacred Honey? Nakahinga pa rin ng maluwag si Zhao Yufei habang nagpakawala ng mahabang hininga. Nakapagdesisyon na siya na susubukan niyang tulungan si Senior Marshal Brother Duanmo na makakuha ng isang bagay na makakatulong sa kanya na makapasok sa ranggo ng Sacred Lord bago pa man siya makapasok sa Divine Illusion Dimension. Nagawa natin. Nakakuha tayo ng isang disenteng halaga. Si Zhao Feng ay puno ng mga ngiti. Bagamat nakakuha lamang siya ng kaunting halaga ng kabuoang 100 Origin Sacred Honey sa loob ng Beehive, sapat pa rin ito para sa ilang dosenang tao. At ang ratio kung paano ito nahati ay kapareho ng dati. Nakakuha si Zhao Feng ng 40% sa kanyang sarili habang ang iba pang 60% ay nahati ng pantay-pantay kina Zhao Yufei, Nangongsheng, at Mo Dongyao. Weng weng weng. Sa sandaling ito, isang malaking alon ng makamandag na mga bubuyog ang lumabas mula sa hardin, at ang galit na dagandong ng Bee Empress ay maririnig mula sa kailaliman ng hardin. Tumakbo. Ang mga mula sa Sky Sword Pavilion at ang Duanmo family ay tumalon sa takot. Huwag kang mag-alala, iyon lang ang mga bubuyog na inalipin ko. Itinaas ni Zhao Feng ang kanyang kamay at sinabing.
Mga alipin na bubuyog. Kailangang pilitin ng bawat isa ang kanilang sarili na manatiling kalmado habang lumilipad palabas ang halos 1,000 bubuyog. Mayroong 3 Vikings at mahigit 100 piling bubuyog. Ang mga aura ng natitirang mga bubuyog ay hindi bababa sa maihahambing sa mga huling yugto ng Great Origin Core Realm. Kinuha lang ni Zhao Feng ang ilan sa mga elite na bubuyog. Shua. Kinawian niya ang arm guard at binuksan ang munting mundo para makapasok ang mga makamandag na bubuyog na ito. Iminumungkahi ko na umalis na tayo sa lugar na ito. Si Mo Dongyao ay hindi mapalagay. Ang aura ng B-Empress ay lumabas mula sa hardin at nagpatalon sa puso ng lahat. Hindi man lang nila ganap na makontrol ang kanilang True Yuan. Makalipas ang kalahating araw, dumating ang grupo ng mga tao sa isang tahimik na patio sa Exiyang Palace. Ang mga mula sa Duanmo family at Sky Sword Pavilion ay nagpunta upang mag-scout sa ilang iba pang mga lugar habang sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay pinagsama-sama ang kanilang mga pundasyon. Sa Exiyang Palace, ang tanging alalahanin ay kung sapat ba ang kanilang kakayahan o hindi. Hindi nila kailangang mag-alala na walang sapat na kapalaran. 100 Origin Fruit Juice. Unang kinuha ni Zhao Feng ang fruit juice, na mas mababa ang ranggo kaysa sa 100 Origin Sacred Honey. Ang 100 Origin Sacred Honey ang pangunahing sangkap ng 100 Origin Fruit Juice. Ang 100 Origin Fruit Juice ay nangangailangan ng hindi bababa sa 100 top-grade nectars at maraming oras para mabuo. Kailangang malaman ng isa na maraming bulaklak sa hardin na maihahambing sa Green Water Sky Lotuses, at marami sa kanila ay hindi man lang nakikilala. Sayang kung gagamitin ni Zhao Feng ang 100 Origin Sacred Honey ngayon, kaya ginamit niya ang 100 Origin Fruit Juice sa halip. Naramdaman ni Zhao Feng ang isang nakakapreskong aura na naglakbay sa kanyang mga organo at pagkatapos humigop ng 100 Origin Fruit Juice. Marahil ito ay dahil sa mga katangian ng 100 Origin Fruit Juice, o marahil ito ay dahil sa makapangyarihang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng, ngunit pagkatapos ng enerhiya mula sa fruit juice ay pumasok sa katawan ni Zhao Feng, ito ay mabilis na nasisipsip. Kalahati pa lang ng oras bago gumawa ng tsaa, nanginginig ang katawan ni Zhao Feng habang may liwanag na dumaan sa kanyang mga mata. Isang gintong asol na liwanag ang bumungad sa kanyang katawan. Ang epekto ng 100 Origin Fruit Juice ay lumampas sa aking inaasahan. Ang aking estado ng pagiril at katawan ay parehong naging mas malakas. Mabilis na inikot ni Zhao Feng ang kanyang Sacred Lightning Body at Wind Lightning Technique. Ang 100 Origin Sacred Honey ay lubhang kapaki-pakinabang para sa direktang pagpasok sa Mystic Light Realm. Kahit na ang 100 Origin Fruit Juice ay isang grado na mas mababa kaysa sa pulot, maaari pa rin itong lumikha ng isang magandang pundasyon para sa mga Emperor na nagsisikap na makapasok sa Mystic Light Realm. Pagkalipas ng 3 araw, ang pisikal na puwersa na nagmumula kay Zhao Feng ay naging mas malakas at papalapit na sa mga unang yugto ng ika-5 antas. Higit pa rito, ang 100 Origin Fruit Juice ay hindi lamang nakaapekto sa katawan. Malaki rin ang naitulong nito sa paglilinang ng isang tao. Sa tulong ng King level na Crystal Core at 100 Origin Fruit Juice, ang Water of Wind Lightning sa loob ng katawan ni Zhao Feng ay umabot sa pinakamataas na antas, at kahit isang tipak ng kahoy at buhay ay maramdaman. King of Gods, Kabanata 867. Susi. Ang Water of Wind Lightning na dumaloy sa katawan ni Zhao Feng ay parang karagatan. Tuloy-tuloy ito at kasing kinis ng Supiro. Sa wakas ay nilinang ni Zhao Feng ang unang elemento ng 5 Elemental Wind Lightning hanggang sa tuktok nito. Ang kanyang Wind Lightning Technique ay umabot na sa limitasyon ng ika-6 na antas at bahagyang umabot pa sa ika-7 antas. Ang isang maliit na tipak ng Life and Wood ay maaaring maramdaman sa loob ng Water of Wind Lightning. Ito ang ika-7 antas, ang Wood of Wind Lightning. Ang unang 3 antas ng 5 Elemental Wind Lightning Technique ay ang pundasyon ng Wind Lightning. Ang ika-4 hanggang ika-6 na antas ay ang una sa 5 elemento, at mula sa ika-7 antas, ang bawat antas ay lumilikha ng bagong elemento. Lumitaw ang saya sa mukha ni Zhao Feng. Ang bawat bagong elemento ay magpapataas ng kanyang lakas at magpapahintulot sa kanya na gumamit ng higit pang mga diskarte. Ang 5 elemento ay ganito. Mula sa metal ay nagmula ang tubig, mula sa tubig ay nagmula sa kahoy, mula sa kahoy ay nagmula sa apoy,
mula sa apoy ay nagmula sa lupa, at mula sa lupa ay nagmula sa metal. Maaari siyang pumili ng alinman sa 5 elemento para sa kanyang una, at pumili si Zhao Feng ng tubig. Pagkatapos ng tubig ay susunod ang wood. Sa makatuwid, ang pangalawang elemento ni Zhao Feng ng 5-elemental wind lightning technique ay ang wood of wind lightning. Labis na nagulat si Zhao Feng na nakapagtawag na siya ng ilang wood of wind lightning. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang paglilinang ay nasa huling yugto lamang ng Great Origin Core Realm. Sa teorya, kailangan niyang maging isang half-step king sa pinakamababa upang mabuo ang Wood of Wood Lightning. Hindi nagtagal ay nalaman na ni Zhao Feng kung bakit pagkatapos mag-isip tungkol dito. Ang 100 Origin Fruit Juice ay naglalaman ng asensya ng kahoy at iba't ibang damo. Pagkatapos ng lahat, ang katas ng prutas na ito ay pinino ng higit sa 100 uri ng pick-grade nectar, naisip ni Zhao Feng. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na umasa kung ano ang magiging epekto ng 100 Origin Sacred Honey kung ang 100 Origin Fruit Juice ay mayroon ng ganoong epekto. Siyempre, sa ngayon, hindi pa rin angkop para kay Zhao Feng na gamitin ang 100 Origin Sacred Honey dahil magiging sayang iyon. Ang 100 Origin Fruit Juice ay sapat na sa ngayon. Sa pag-iisip hanggang doon, uminom ng isa pang 2 lagok ng 100 Origin Fruit Juice si Zhao Feng. Mayroon siyang ilang barrels na halaga ng 100 Origin Fruit Juice. Lumipas ang oras, at lumalakas ang aura ni Wood na nagmumula kay Zhao Feng. Makalipas ang 4 o 5 araw, isang malabong berdeng Wood of Wind Lightning ang lumitaw sa ibabaw ng katawan ni Zhao Feng, at ang crystal core sa loob ng kanyang katawan ay bahagyang lumaki. Si Nan Gongsheng, na nag-iisa rin, ay kinurot ang kanyang ilong. Nagbigay si Zhao Feng ng umaalon na aura ng kalikasan, at ang mga damo at kahoy sa paligid niya ay mas matao kaysa dati. Huling yugto ng Great Origin Core Realm. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata nang sumalubong sa kanya ang nakakapreskong aura. Ang aura na ito ay dumaan kay Nan Gongsheng. Napabuntong hininga si Nan Gongsheng habang binigyan niya ng matalim na tingin si Zhao Feng. Medyo lumamig ang lamig sa mukha niya. Ang Wood of Wind Lightning ay maaaring maprotektahan laban sa lason at may mas mahusay na mga kakayahan sa pagbawi. Kasabay nito, mayroon itong magandang pinsala laban sa mga nabubuhay na bagay, at mayroon itong malakas na epekto sa pagguho. Naramdaman ni Zhao Feng ang bagong uri ng Wind Lightning. Ang Wood of Wind Lightning ay hindi masyadong malakas sa opens iba. Ito ay kahit na mas mahina kaysa sa tubig ng hangin kidlat sa bagay na iyon. Gayunpaman, ang mga kakayahan sa pagsuporta nito ay mas mahusay. Weng. Isang berdeng ambon ang nabuo sa hangin sa itaas ng ulo ni Zhao Feng habang kumuluskos ang kidlat. Sa tulong ng kanyang Emperor Intent at iba't ibang mapagkukunan, nagsimulang magtipon ang Wood of Wind Lightning ni Zhao Feng. Kasabay nito, ang 7th level ng Wind Lightning Technique ay nakapagpino pa ng kanyang Sacred Lightning Body. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maglaho ang aura ng Wood of Wind Lightning ni Zhao Feng. Sa kabilang banda, nagsimulang tumaas ang aura ng kanyang katawan. Ang Golden Kun Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay malapit na malapit sa mga unang yugto ng ika-5 antas. Kapag nakalusot na siya, magagawa niyang sugpuin ang mga domain level kings at kahit na labanan ang pick tier kings gamit ang kanyang pisikal na katawan lamang. Higit pa rito, tumataas din ang cultivation ni Zhao Feng. Masasabing si Zhao Feng ay walang tunay na bottleneck sa ngayon, kasama ang kanyang cultivation at Sacred Lightning Body. Kung payag siya, maaaring makapasok si Zhao Feng sa Void God Realm sa 1 buwan o 2 pag-iisa, ngunit hindi iyon magagawa ni Zhao Feng. Hindi niya maaaring sayangin ang lahat ng kanyang mahalagang oras sa paglilinang noong siya ay nasa Exiyang Palace. Zhao Feng, 1 buwan na lang ang natitira bago matapos ang Divine Illusion Dimension. Tumunog ang boses ni Nan Gongsheng. Sa nakalipas na kalahating buwan, ang kapangyarihan ni Nan Gongsheng ay hindi naging mas malakas, ngunit ang daloy nito ay mas malinaw. Sa mga tuntunin ng dalisay na kapangyarihan, nalampasan na ni Nan Gongsheng ang antas ng mga emperor. Ang mahalaga sa kanya ay kung paano gamitin ng maayos ang kapangyarihang ito. Una, halatang hindi nakalaban ni Nan Gongsheng ang B-Empress ng napakatagal. Kahit na ang B-Empress ay nasa parehong antas bilang isang Sacred Lord,
kailangang malaman ng isang tao na ang B-Empress ay hindi man lamang dalubhasa sa labanan at halos walang mga diskarte sa opens iba. Tanging ang estado ng pag-iral at hilaw na kapangyarihan nito ang nakaabot sa mga kinakailangan ng isang sagradong Panginoon. Kung si Nan Gongsheng ay nakatagpo ng isang tunay na sagradong Panginoon, hindi na siya makakalaban. May natitira pang isang buwan. Kailangan nating gamitin ang oras na ito ng matalino. Tumayo si Zhao Fang. Nagkaroon ng higit sa sapat na oras upang linangin pabalik sa sona ng kontinente. Gusto ko talagang makilala ulit ang B-Empress. Isang lilang pula at pilak na liwanag ang lumitaw sa paligid ng Nan Gongsheng. Ang nakakatakot na aura ng kapangyarihang ito ay tila nag-freeze ng espasyo mismo. Sa mga tuntunin ng dalisay na kapangyarihan, hindi ka mas mahina kaysa Sacred Lords, ngunit ang iyong antas ng pangunawa ay masyadong mababa. Umiling si Zhao Fang. Talagang napakalakas ng kapangyarihan ni Nan Gongsheng. Maging ang Wood of Wind Lightning sa katawan ni Zhao Fang, na may hahambing sa kapangyarihan ng isang hari, ay nagsimulang mag-freeze at nakaramdam ng hirap na umikot. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang intent at mastery ni Nan Gongsheng, kaya magagamit lang niya ang 30 hanggang 40% ng kanyang kapangyarihan, at iyon ay sa ilalim ng pag-aakalang bumuti siya sa nakalipas na ilang araw. Nang marinig iyon, medyo nadismaya si Nan Gongsheng, ngunit sumuko siya sa paghahanap sa B-Empress. Kung wala silang Misty Spatial World, si Zhao Feng at ang kumpanya ay maaaring napatay na lahat. Sa ngayon, hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa pagtaas ng aking lakas. Kahit papaano, maghihintay ako hanggang ang aking kaluluwa ay maabot ang antas ng isang emperor. Nagpasya si Nan Gongsheng. Nakikita pa rin niya ang pagkakaiba sa pagitan niya at ni Zhao Feng ngayon. Kung nakilala niya ang left-eyed Heavenly Emperor sa tuktok ng kanyang nakaraang buhay, tiyak na matatalo si Nan Gongsheng. Whoosh! Whoosh! Nagsimulang maglakbay sina Zhao Feng at Nan Gongsheng sa paligid ng Exiyang Palace sa ilalim ng layer ng pilak at lila. Ang malakas na aura mula sa duo ay nagpatalon sa puso ng mga malalapit na henyo at elite. Sa kabutihang palad, ang walang kapantay na demonic duo ay hindi nagnakaw ng anuman, at ang Peking duo ay hindi na muling lumitaw. Sa katotohanan, pagkatapos makuha ang mana ng Evil God, nagbago ang personalidad ni Nan Gongsheng at gusto niyang magnakaw sa sinuman at sa lahat, ngunit pinigilan siya ni Zhao Fang. Nararamdaman ni Zhao Fang na unti-unting nagbabago ang personalidad ni Nan Gongsheng, ngunit ito ay isang natural na proseso. Walang magawa si Zhao Fang para pigilan ito. Mabilis na lumipas ang oras, at sa susunod na buwan, naglibot sina Zhao Fang at Nan Gongsheng upang maghanap ng higit pang mapagkukunan. Ang problema lang ay ang God's Forbidden Array ay sobrang stable na ngayon, kaya hindi sila makapasok sa mga importanteng lugar. Mahirap makahanap ng anumang bagay na katulad ng 100 Origin Sacred Honey. Sa pinakamaganda, ang mga bagay na nakita nila ay maihahambing sa Green Water Skylot uses. Mayroon ding ilang kapalaran na hindi sapat na kakayanin ni Zhao Fang at Nan Gongsheng. Halimbawa, mayroong isang spiritual pet garden sa loob ng Exiyang Palace, at marami sa mga nilalang sa loob ay Sacred Lords. Dahil sa malalakas na aura mula sa lugar na ito, hindi nang ahas na lumapit sina Zhao Fang at Nan Gongsheng. Mayroon ding ilang mga mapanganib na lugar na maaaring agad na pumatay sa mga emperor at makapinsala sa mga Sacred Lord. Ayaw ng dalawa na paglaruan ang buhay nila. Sa kalaunan, tumayo sina Zhao Fang at Nan Gongsheng sa tuktok ng isang gusali at pigil ang hininga. Napagtanto ni Zhao Fang na ang dimensyon na kinaroroonan nila ay nagsisimula ng kumupas. Ang mga ladrilyo, damo, at kahoy sa kanilang paningin ay nagsimulang maging mas malinaw, na parang hindi sila totoo. Kasabay nito, napagtanto din ito ng lahat ng iba pang mga hari. Malapit nang umalis ang Divine Illusion Dimension. Bulong ni Xuan Yuanwen. Matapos kalkulahin ang oras, napagtanto nilang ilang buwan na pala sila rito. Malamang may ilang araw pa. Nagkatinginan sina Zhao Fang at Nan Gongsheng. Ang Divine Illusion Dimension ay isang kakaibang dimensyon na konektado sa ibang mga lugar. Makalipas ang kalahating araw, nagsimulang magpakita ang dimensyon ng mga palatandaan ng pagiging mas transparent. Bakit pakiramdam ko ang lahat ng naranasan ko sa Divine Illusion Dimension ay hindi naman totoo?
Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Kahit na ang kanyang God Spiritual Eye ay hindi nakakakita sa dimensyong ito. Ang pakiramdam na ito ay katulad ng Fanlun Ancient Sound Palace nang hindi niya makita si Liu Qingxen sa dingding. Ayon sa Evil God Mental Thought Body, ang Divine Illusion Dimension ay isang natatanging mundo na nilikha mula sa Tao of Illusion, katulad ng iyong Illusion Maze Domain. Higit pa rito, ang Ancient God ay hindi talaga ang lumikha ng dimensyong ito. Marami pang ibang Diyos dito, at nahulaan ng ilang eksperto na ang Divine Illusion Dimension ay isang sirang dimensyon na naiwan noong nabasag ang Ancient Era. Siniyasat ni Nan Gongsheng ang sukat na may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zhao Feng na ang mga pisikal na bagay na nakuha niya ay parehong peke at totoo sa parehong oras. Biglang naalala ni Zhao Feng ang Ancient Dream Realm sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Sa isang tiyak na antas, ang dalawang dimensyong ito ay may pagkakatulad. Sa paglipas ng panahon, ang dimensyon na kanilang kinaroroonan ay nagsimulang maging mas malabo at mas malinaw. Karamihan sa mga tao ay naghihintay na bumalik, ngunit sa araw na ito, kumalat ang ilang nakakagulat na balita sa Exiyang Palace. Mabilis. Pigilan ang Blue Serpent King. May narinig na boses. Hindi maganda. Nakuha ng Blue Serpent King at ng Thousand Changing Illusionist Dragon ang susi sa Yuan Silang Divine Chains. Ang takot at gulat ay kumalat sa mga tao. Ano? Napatalon din sina Zhao Feng at Nan Gongsheng sa takot dahil sa kaguluhang ito. Sa sandaling ito. Dumating ang grupo mula sa Ji Family. Purple-haired demonic duo. Tumigil sandali si Jilan bago lumitaw sa kanyang mukha ang pagkamadalian. Ang Blue Serpent King at ang Thousand Changing Illusionist Dragon ay nagtatago sa gitna ng mga tao, at ginamit ng dalawang magnanakaw na iyon ang mga imperial upang makuha ang susi sa Yuan Silang Divine Chains. Ito ay magiging mahirap. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng. Wala na tayong magagawa. Iiyak na si Jilan. Bukod sa iyo, sa akin, at sa ilang iba pa, walang ibang eye bloodline ang nakakakita sa Thousand Changing Illusionist Dragon. Karamihan sa mga tao ay hindi man lang nakikita ang kanilang mga galaw. King of Gods, Kabanata 868. Ang huling sandali. Wala na tayong magagawa. Ang balita ay lumikha ng shockwave sa buong Exiyang Palace sa pinakahuling sandali. Ang takot at sindik ay kumalat sa lahat ng dako. Ang mga elite mula sa Sky Suspension Palace, ang Great Gun Imperials, Sky Sword Pavilion, ang Duanmo Family, at iba't ibang puwersa ay nagsimulang maghanap para sa Blue Serpent King duo. Gayunpaman, ang Exiyang Palace ay itinuring na sarili nitong sukat, at lahat ng uri ng pandama ay kapansin-pansing hangina. Ito ay magiging lubhang mahirap na makahanap ng dalawang tao dito. Ang mas mahirap ay ang pamamaraan ng Thousand Changes Illusionist Dragon. Iilan lamang ang mga tao ang nakakakita nito. Zhao Feng, mag-isip ka. Tila nahawakan ni Jilan ang huling pag-asa habang nagmamakaawa siya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng tiwala sa kabataang ito na hindi masyadong mataas ang paglilinang. Kung kahit si Zhao Feng ay walang magawa, bababa ang Black Destruction Serpent Dragon. Isang paraan na lang ang natitira. Napabuntong hininga si Zhao Feng pagkatapos ng ilang pag-iisip. Masyadong malaki ang Exiyang Palace, kaya napakahirap na makahanap ng dalawang tao na sadyang nagtatago sa kanilang sarili kahit na ginamit niya ang Eye of Heaven. Nakumpirma lamang ni Zhao Feng ang kanilang lokasyon noong huling pagkakataon dahil alam niyang kikilos sila bilang pekeng demonic duo, at ang Building of Refinement ay isang lugar na may malaking bahagi ng mga tao. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nagtatago sila, at magbabantay sila laban kay Zhao Feng. Anong paraan? Lumitaw ang pag-asa sa lilang mga mata ni Jilan, ngunit tumingin lang si Zhao Feng sa kanya at hindi nagsalita. Agad na naunawaan ni Jilan. Mayroon pa rin siyang Mark of Destruction, kaya hindi niya maiiwasang maalerto ang Black Destruction Serpent Dragon. Tara na, nagkatinginan sina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Shua. Lumiwanag ang arm guard sa braso ni Zhao Feng, at tinakpan ng silvery spatial undulation ang duo. Sa sumunod na sandali, nawala sina Zhao Feng at Nan Gongsheng sa mga tingin ng grupo ng Ji Family. Kaya iyon ang kapangyarihan ng substandard god weapon,
Ang Misty Spatial World. Ang mga elite ng G-family ay nakanganga ang mga bibig. Malinaw na hindi nila alam na si Zhao Fang ay nag-iwan ng 19 na spatial mark sa paligid ng mga gilid ng Exiyang Palace. Kasabay nito, ang nangungunang mga hari mula sa Sky Suspension Palace, ang Great Gun Imperials, at ang kumpanya ay nagtungo sa mga panlabas na gilid ng Exiyang Palace. Sana makarating tayo sa tamang oras. Huminga ng malalim si Senior Marshal Brother Zug. Isa lang ang paraan para pigilan ang dalawa. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga hari sa loob ng Exiyang Palace ay nagmamadali patungo sa mga panlabas na gilid. Walang nakakaalam kung ilang oras ang lumipas. Sa isang tiyak na punto ng oras, sa gilid ng Exiyang Palace. Malapit na tayo. Isang transparent na madilim na berdeng ilaw ang sumanib sa paligid nito habang patungo ito sa isang tiyak na direksyon. Sa unahan, sa labas ng God's Forbidden Array, ay ang madilim na anino ng isang itim na kaliskis na katawan. Tinakpan ng madilim na berdeng ilaw ang Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon. Lord Black Serpent Dragon, malapit na kami. Baka sa mukha ng Blue Serpent King ang pananabik. Tumigil ka dyan. Sa sandaling ito, isang kislap ng maitim na pilak ang lumitaw sa harap nila, na nagpapakita ng mga figurine ng dalawang figurine na may kulayog na buhok. Purple-haired demonic duo. Paano ito posible? Nanginig ang puso ng Blue Serpent King at ng Thousand Changes Illusionist Dragon. Meow meow. Isang maliit na sumasayaw na pusa ang lumitaw sa harap ni na Zhao Fang at ng Gongsheng. Shua. Ang Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay unang nagulat, pagkatapos ay nagsimulang umungol sa pagtawa. Ha ha ha. Zhao Fang, ang iyong soul daw ay bloodline techniques ay walang silbi laban sa amin ngayon. Ang Blue Serpent King ay humagalpak ng tawa habang ang surge ng Emperor Intent ay bumaril sa kanyang katawan at nagyelo sa langit at lupa. Lumitaw ang frost sa damuhan at mga puno sa malapit. Weng. Isang makapal na layer ng mga ice crystal ang bumalot sa katawan ng Blue Serpent King. Ang aura mula sa kanyang bloodline ay sapat na upang ang mga normal na kings ay gumuho sa pagkatalo. Emperor Intent. Ang Blue Serpent King ay naging isang emperor. Nagbago ang mga ekspresyon ni na Zhao Fang at ng Gongsheng. Ang bloodline ng Blue Serpent King ay nasa top 10 sa mga Imperial Dao bloodlines, kaya ang kanyang battle power ay magiging napakalapit sa isang peak emperor pagkatapos makapasok. Illusion God Mask. Napangiti ang Thousand Changes Illusionist Dragon nang lumitaw ang isang clown mask sa kanyang mukha. Isang surge ng kapangyarihan ng Soul Dao ang nagmula rito. Iyon ay isang sacred item ng Soul Dao Inheritance. Naging solemn na ang ekspresyon ni Zhao Fang. Kaya pala hindi sila natakot. Pagkatapos maging isang Void God Realm Emperor, ang lakas ni Wei Jing ay mas malaki kaysa kay Emperor Mu Yun dahil sa kanyang makapangyarihang bloodline. Tulad ng para sa Thousand Changes Illusionist Dragon, napakatatag na niya laban sa mga diskarte ng Soul Dao, at pagkatapos makakuha ng Soul Dao Inheritance Sacred Item, hindi na siya natakot sa mga diskarte ng Soul Dao na antas ng Emperor. Magkaroon tayo ng magandang toe-on-toe na labanan. Dinilaan ni Nan Gongsheng ang kanyang mga labi habang ang kulay ube at dugo na simbolo sa kanyang noo ay naging mas maliwanag, at ang ningning ng kapangyarihan mula sa kanya ay tila nag-freeze ng espasyo sa kanilang paligid. Bumukas ang kaliwang mata ni Zhao Fang, at isang ripple ng golden blue light ang pinakawalan sa tabi ng aura ng kanyang sacred lightning body. Gayunpaman, ito lang ang ginawa ni Zhao Fang sa ibabaw. Palihim din niyang sinimulan na kontrolin ang Vikings at mga piling bubuyog sa Misty Spatial World. Lihim na silang nag-iipon ng kanilang kapangyarihan. Hihihi, hindi kami ganoon kagago. Sa inyong dalawang magnanakaw, ang isa sa inyo ay nagmana ng kapangyarihan ng Evil God at ang isa ay may Misty Spatial World. Ang Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay may tusong ekspresyon. Alam nila ang nangyari sa Exiyang Palace sa tulong ng Black Serpent Dragon. Whoosh! Sa isang kislap ng liwanag, nawala ang Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon. Walang nakitang bakas sa kanila si Zhao Fang. Nasa ilalim sila. Sina Zhao Fang at Nan Gongsheng ay parehong tumingin sa lupa. Mabilis na umikot ang sungay ng The Thousand Changes Illusionist Dragon habang kumikinang ang dilaw at orange na liwanag sa paligid niya.
Whoosh! Ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay maayos na dumaan sa lupa sa ilalim ng lupa. Earth Escape. Marunong maghukay ang Thousand Changes Illusionist Dragon. Kapansin-pansing nagbago ang mga ekspresyon ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng. Bagamat ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay mas mahina kaysa sa Blue Serpent King, ang kanyang supportive at running ability ay top class. Zhao Feng, marunong ka ba sa Earth Escape? Tanong ni Nan Gongsheng. Namula ang mukha ni Zhao Feng habang iniikot niya ang kanyang mga mata. Hindi niya kayang gawin ang lahat. Sa sandaling ito, bahagyang nagsisisi siya na hindi niya pinili ang Earth of Wind Lightning bilang kanyang unang elemento. Kung mayroon siya, madaling makadaan si Zhao Feng sa lupa. Tinadyakan ni Zhao Feng ang kanyang paa sa lupa. Ang lupa ay lubhang matigas. Isinantabi ang paghuhukay sa ilalim ng lupa. Ang paghuhukay lamang ng isang butas ay nangangailangan ng maraming pagsisikap. Gayunpaman, ang bloodline ng Thousand Changes Illusionist Dragon ay talagang may ganitong kakaibang kakayahan. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay biglang naglabas ng pala at hinukay sa lupa. Bang! Boom boom boom. Nagsimulang manginig ang lupa, at parehong naramdaman ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng na nabasag ang lupa sa ilalim nila. Arg! Ang Blue Serpent King duo sa ilalim ng lupa ay parehong sumigaw. Wah! Wah! Parehong tumalsik ng dugo ang dalawa ng muntik na silang mastok sa lupa. Kakatwang tumingin sina Zhao Feng at Nan Gongsheng sa pala sa mga paa ng maliit na magnanakaw na pusa. Isang napakalaking butas ang lumitaw kung saan ang maliit na pas ang magnanakaw ay naghukay sa lupa, at hindi mabilang na mga bitik ang kumalat sa bawat direksyon. Hulaan ni Zhao Feng na ang pala ng maliit na magnanakaw na pusa ay may kakayahang dumurog ng mga mineral. Ang pala ay dapat na isang support type na substandard god weapon. Bang! Bang! Boom! Ang maliit na pas ang magnanakaw ay muling hinukay ang pala sa lupa ng ilang beses. Gago! Ang Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay parehong dumura ng isang subo ng dugo habang tinakpan sila ng maputik dilaw na liwanag at dinala sila sa ibabaw. Payuhan ko kayong dalawa na ibigay ang susi sa Yuan Silang Divine Chains. Ang lahat ay malapit nang makaalis sa Divine Illusion Dimension ng ligtas. Sabi ni Zhao Feng. Sa tuon-to na labana, si Zhao Feng at Nan Gongsheng ay nagkaroon ng mas mataas na tsansa na manalo. Ngunit kung ang Blue Serpent King duo ay gusto lang tumakbo, kung gayon magiging mahirap na sila ay manatili sa likuran. Ang pagkatalo sa isang tao at pagpatay ng isang tao ay dalawang ganap na magkaibang konsepto. So. Ang tunog ng paglipad ay lumitaw sa sandaling ito. Nagawa namin ito. Si Xuan Yuanwen ang unang dumating. Makikita ang mga figure ni Zhao Yufei, Mo Dongyao, Senior Marshal Brother Zhou, at ilang iba pang malalakas na hari sa likuran niya. Ang Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay malapit ng salakayin. Zhao Feng, maaari tayong magtatagumpay kung maaari mong pigilan ang dalawang iyon sa maikling sandali. Bulalas ni Senior Marshal Brother Zhou. Walang problema. Si Zhao Feng at Nan Gongsheng ay may kumpiyansa, at ang mga dumarating na hari ay nagpakawala ng maluwag na ekspresyon. Sa kabutihang palad, si Zhao Feng ay may Misty Spatial World at nagawa niyang harangan ang duo. Hahaha. Humagalpak ng tawa ang Blue Serpent King habang papalapit ang panganib. Nakatayo lang ang dalawa. Bakit ka tumatawa? Nadama ni na Zhao Feng, Nan Gongsheng, at ang mga bagong dating na hari na bumigat ang kanilang mga puso. Walang sino man sa inyo ang makakatakas. Nanlamig ang mga mata ng Blue Serpent King habang ang ngiti ng panunuya ay nabuo sa kanyang mukha. Buong kumpiyansa siyang nagsalita. Woo! Sa sandaling ito, ang dagandong ng isang dragon ay tumunog mula sa labas ng God's Forbidden Array at binago ang kulay ng langit at lupa. Hindi maiwasan ng lahat na tumingin sa Black Destruction Serpent Dragon sa labas ng God's Forbidden Array. Lord Black Serpent Dragon, ito ang susi sa Yuan Silang Divine Chains. Isang lalaking may makapal na kilay ang naghagis ng malaking itim na susi na kasing lapad ng puno sa isang puwang patungo sa Black Serpent Dragon. Ang susi sa Yuan Silang Divine Chains. Nakatuon ang lahat, at tumalon ang kanilang mga puso nang makita ang nangyari. Gu Chaoji. Bulalas ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng.
Ang lalaking may makapal na kilay na nag-abot ng susi ay si Gu Chaoji mula sa Earth Spirit Hall. Hihihi, nakita na ni Lord Black Serpent Dragon ang lahat ng plano mo, kaya ibinigay na namin ang susi sa iba. Mga bitag lang kami. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ng Thousand Changes Illusionist Dragon. Gu Chaoji, tao ka. Bakit mo tinutulungan ang Black Serpent Dragon? Hindi maiwasang magtanong ni Nan Gongsheng. Bumalik sa Underground City, ang Earth Spirit Hall na pinanggalingan ni Gu Chaoji ay nakipagtulungan sa Nan Gongsheng at sa 10,000 Sacred Clan ni Zhao Fang. Ang mga taong pumasok pagkatapos ay may mas malakas na marks of destruction na inilagay sa amin. Kung magtatagal kayo, maaari kayong umalis ng buhay, ngunit hindi namin magagawa. Walang ekspresyon na sinabi ng Blue Serpent King na si Wei Jing, at natahimik si Zhao Fang at ang kanyang mga kasama. Karamihan sa mga taong naruroon ay gagawa ng parehong desisyon tulad ng Blue Serpent King kung sila ay pagbabantaan sa kanilang buhay. Sa puntong ito, wala nang magagawa. Sa labas ng Exiyang Palace. Basag. Ang Yuan Silang Divine Chains ay nagbigay ng malutong na tunog habang sila ay binuksan, at ang aura ng destruction na nagmumula sa katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay naging mas malakas. Pang! 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 Bumibilis ang tibok ng puso ng lahat ng naruroon ng nanlamig ang kanilang mga katawan.